one of the most important resources that everyone has is their time. Now, um, when it comes to time, ito yung kailangan natin ma-manage ng tama. Kasi, once na ito ay lumipas, hindi na natin pwede maibalik. Time is one of the most important resources na meron ng isang tao. We only get 24 hours every day. At kung hindi natin gagamitin ito ng tama, the chances are marami tayong bagay na magagawa pero hindi naman yun yung priority natin. Marami tayong masasayang na oras. At kapag nasayang yung oras, uulitin natin ulit na hindi na ito pwede maibalik. We only one chance to spend our time in the right way. Yung 24 hours na binigay sa atin everyday na meron tayo. Kung meron tayong gusto makuha sa buhay natin, merong plan. And when we make a plan, so merong time-bounded dapat. Dapat meron kang set na within span of time, ma-achieve natin kung ano yung dapat natin ma-achieve. At paano natin magagawa yun kung hindi natin ma-manage ng tama yung oras na meron tayo? Kung hindi natin i-proportion sa time na meron tayo. Yung effort na gagawin natin para dun sa pinapangarap natin, sa pinaplano natin, we will never reach our goals at the right time kung hindi natin mamamanage ng tama yung mga oras natin at yung mga bagay-bagay sa paligid natin. Especially, lalo-lalo na yung time natin. You have to think of it. We only have 24 hours a day. How many hours ang naigugugol mo pagdating dun sa pangarap mo? Ilan yung na-spend natin na oras na tama? Ilan yung panahon na naibibigay mo para sa mga priority na dapat mong gawin? Kapag nakita natin yun, marirealize natin na marami pala tayong oras na nasayang, nailagay natin sa mali, nailagay natin sa tamang lugar, or nailagay na nagawa, na-spend natin sa kahit sa pagkain, sa pagkikipag-usap, sa sabihin natin na yung pagtulog mo, ilang oras yung ginugugol mo sa when it comes to prayer, ilang oras yung ginugugol mo sa pag-travel, ilan yung oras na ginugugol mo sa work, diba? Or sa business, or sa study. So, ilang oras din yung ginugugol mo or yung binibigay mo when it comes to sa mga bagay na hindi naman importante or hindi naman makakatulong sa atin. Akala natin minsan yung binibigyan natin ng time, ng effort, ng oras, akala natin yun yung importante, yun yung priority, pero hindi pala. Now, itong bagay na to, ito yung bagay na kapag na-realize mo, wala ka naman palang natutunan, sayang yung time mo, yung effort mo, kasi baliwala lahat yon. So, isipin mo kung gaano karaming oras yung nasasayang mo, yung ginugugol mo sa mga bagay na wala ka naman natutunan, wala ka naman talagang nabe-benefit sa bagay na yon. And ilang oras yung na-spend mo each day para dun sa procrastinating, overthinking. Actually, mas marami pa tayo nasasayang na oras being lazy, thinking too much. So, sayang na dapat ginagawa mo na ng paraan, kumikilos ka na. So, spend your time wisely kasi kapag hindi mo nagawa to, na-spend ng tama to, sayang. And it takes so much of your time.
You have to spend or shift your time or your interest towards something that will make you profitable, or it will help you who you want to be in your life. Na spend your time doon sa bagay na gustong-gusto mong gawin. Make a habit, make a character that will benefit you, that will develop you, that will create the right attitude that you have if you want to be a successful person. Kung igugulgul mo lang yung time mo sa tamang oras, mga bagay-bagay na makakatulong sa'yo sa pagpapalago ng mga bagay, maaaring mas mapabilis yung pagkuha mo sa pangarap mo, and chances are you will really become the master of your time in the right time, in the right place, and mas malaki yung nagiging impact sa'yo in the future. And if you want to be successful in life, you need to understand and to learn how to manage everything and your time properly. Thank you everyone, and God bless.